Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon ay papanoorin natin ang matinding labanan sa One Piece film, Strong World. Kailangan iligtas ng Straw Hat Pirates ang kanilang navigator at pigilan ang maalamat na pirata, si Shiki the Golden Lion mula sa pagsakop sa East Blue. Sa sandaling ito, gutom na gutom ang grupo ni Luffy, kaya kinailangan nilang mangisda, ngunit wala pa rin silang nahuhuling isda. Kaya pinagalitan sila ni Sanji, kung hindi sila makahuli ng isda, hindi sila makakain. Lumalabas na si Luffy ay patuloy na naghahanda ng mga kapistahan noon, kaya naman kapos sila sa pagkain. Biglang nakahuli ng malaking isda ang fishing rod ni Brook, kaya nagtulungan silang lahat na hilahin ang isda pataas. Sa wakas, nakahuli sila ng isang malaking isda. Samantala, may napansin si Frankie. Nagulat ito sa kanya. Isa pala itong higanteng salagubang, ngunit agad nitong tinangay ang kanilang isda na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Gayunpaman, naisip ni Luffy na ang salagubang ay talagang cool. Sa sandaling iyon, may isang batang babae na nakatingin sa kanila. Napagtanto niyang mga pirata sila, kaya inutusan niya ang salagubang na salakayin ang grupo ni Luffy. Bumalik ang salagubang. Nagulat ito sa lahat, ngunit nakita ito ni Luffy na nakakatuwa, kaya nagpa siya siyang hulihin ang salagubang. Agad itong inatake ni Frankie, ngunit hindi naging epektibo ang kanyang pag-atake, kaya binalak din itong atakihin ni Luffy. Sa hindi inaasahan, nakakahinga ng apoy ang salagubang. Sa kabutihang palad, nagawa ni Luffy na pabalikin ito sa oras. Nagalit ito sa salagubang. Napagtanto nilang susunugin na nito ang kanilang barko, ngunit natuwa pa rin si Luffy, kaya nagpa siya siyang imbitahan itong sumama sa kanyang mga tripulante. Nagulat ito sa lahat. Agad na hinawakan ni Luffy ang sungay ng salagubang, dahilan para hindi ito makakita sa unahan. Aksidenteng nahawakan nito si Usopp at lumipad. Tumalon din sina Zoro at Sanji at hinawakan ang mga binti ng salagubang, at ang salagubang ay lumipad palayo. Napansin ni Nami ang isang isla sa malapit. Napagtanto niya na ito ang tahanan ng salagubang. Sa sandaling iyon, bumalik ang salagubang sa batang babae. Bigla itong bumagsak sa bangin. Samantala, sobrang saya ni Luffy, at inimbitahan ni Luffy ang salagubang na sumama sa kanyang mga tauhan. Biglang sinugod ng batang babae si Luffy at kinagat ito. Nagdulot ito sa kanya ng labis na sakit. Hindi naintindihan ng grupo ni Zoro ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may mga taga-isla din na tumakbo. Nang malaman nilang mga pirata ang grupo ni Luffy, natakot sila nito. Biglang nakilala sila ng isang matanda bilang Straw Hat Pirates. Nagulat sila nito, ngunit hindi nila alam kung sino si Usopp. Samantala, galit na galit pa rin si Yoko sa kanila. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit siya nagagalit sa kanya. Kaibigan pala niya ang salagubang na nagngangalang boss, kaya hindi niya hahayaan na kunin ito ni Luffy. Sa hindi inaasahan, binitawan ito ni Luffy, at tinulungan niyang hilahin si boss pataas. Agad namang humingi ng tawad si Luffy sa pananakit niya kay boss. Pero sabi ni Yoko, napakalakas ni boss, bukas, malalaglag ang kanyang shell at makakabawi. Nagulat ito kay Usopp. Lumalabas na si boss ay naglalabas ng kanyang shell isang beses sa isang buwan, at ito ay lumalaki sa bawat oras. Excited itong si Luffy, kaya napagdesisyonan niya na bukas ay lalabanan niya si boss, para makita kung sino ang mas malakas. Sa hindi inaasahan, pumayag din si boss na labanan siya. Nang mga sandaling iyon, pinangunahan ng mga taga-nayon ang grupo ni Luffy sa loob. Nagulat ito kay Usopp, dahil parang maze ang kuweba. Ito pala ay ginagamit ng mga taga-nayon ang maze na ito upang magtago mula sa mga pirata, dahil sila ay isang maliit na nayon, hindi sila protektado ng mga marines. Hindi maintindihan ni Sanji kung bakit nakasuot ng marine shirt si Yoko. Ang marine shirt pala ay pag-aari ng ama ni Yoko. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga pirata. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan kay Yoko. Buti na lang at nakilala ni Yoko si boss, at tinulungan siya ni boss na maging masaya muli. Sa wakas, nakarating sila sa nayon. Tuwang-tuwa si Luffy, dahil ang ganda ng nayon. Hindi maintindihan ni Usopp kung bakit ang nayon ay kahawig ng kanyang bayang sinilangan. Galing din pala sa East Blue ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalala si Chopper sa grupo ni Luffy. Biglang tumawag si Usopp para ipaalam kay Nami, at sinabi niya kay Nami na pumasok sa nayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinupuntirya ng grupo ng mga pirata ang nayon. Nais pala nilang makuha ang higanteng salagubang para kay Shiki. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Nami na maraming bahura sa paligid ng isla, kaya delikado ang malalaking barko na pumasok.
Biglang nakita ni Nami ang mga taga-nayon. Tuwang-tuwa sila, dahil lahat sila ay tagahanga ni Nami. Nagpagupit pa sila ng buhok at binordahan ang Love Nami sa damit nila. Nagalit ito kay Nami, kaya sinabi niyang dalhin siya sa grupo ni Luffy. Habang nakaupo si Luffy sa windmill, napagtanto niya na ang windmill na ito ay katulad ng sa Fuchsia Village. Ito ay nagparamdam kay Luffy ng napaka-nostalgic. Samantala, dumating si Zoro sa sword training room. Napansin niya na ang training room ay kahawig ng mula sa Shimosuke Village. Ipinaalala nito sa kanya si Kuina, na matalik na kaibigan ni Zoro mula sa kanyang pagkabata. Biglang nakita ni Zoro ang isang guro na nagtuturo sa mga bata. Natakot ito sa guro, dahil inakala niyang naroon si Zoro para hamunin siya. Ngunit nang malaman ng mga bata na siya ang pirate hunter na si Zoro, tuwang-tuwa sila. Samantala, pinagmamasdan pa rin ni Yoko ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Usopp sa isang mansyon na kamukha ng kay Kaya. Nagulat siya rito, at naalala niya ang panahong nagkwento siya kay Kaya, na labis na ikinatuwa niya. Biglang lumitaw ang may-ari ng mansyon. Akala ni Usopp ay si Kaya, pero matandang babae pala. Samantala, dumating si Sanji sa isang restaurant na katulad ng Barty. Nakilala ng chef doon si Sanji na galing sa Barty. Ito ang nagpasaya sa kanya, dahil fan siya ni Zeph. Kaya itinayo niya ang restaurant na ito upang maging kamukha ng Barty. Pagkatapos ay niyaya niya si Sanji na subukan ang kanyang luto. Ipinaalala nito kay Sanji ang panahong palihim niyang natutunan ang mga recipe mula kay Zeph. Pinuri ni Sanji ang pagkain ng chef, na ikinatuwa naman ng chef. Samantala, laking gulat ni Usopp, dahil ang may-ari ng mansyon ay isang matandang babae. Sa hindi inaasahan, nakilala niya si Usopp bilang anak ni Yasop, na ikinagulat ni Usopp. Tanong ni Usopp, nakatira ka ba dati sa mansyon na ito? Kaya sinabi ng matandang babae kay Usopp, pangarap niyang manirahan sa marangyang mansyon na ito, ngunit hindi siya kamag-anak ni Kaya. Samantala, inaakay pa rin si Nami sa loob ng mga bata. Biglang may nakita siyang estatwa na hubot-hubad, na ikinagulat ni Nami, kaya agad niya itong binatukan. Sa sandaling ito, hindi komportable si Yoko, dahil nakita niya ang mga taga-nayon na palakaibigan sa mga pirata. Kaya inaliw ni boss si Yoko, na nagpaganda ng kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, ang submarino ng mga pirata ay lumapit sa isla. Kaya inutusan ni Largo at Corto ang kanilang mga nasasakupan na hanapin ang higanteng salagubang. Lumalabas na nakatakas si boss mula sa isla ni Shiki, kaya gusto nilang hulihin si boss at ibalik siya kay Shiki. Samantala, nagpagawa si Frankie ng bakal na kulungan para kay boss, dahil akala nila sasama si boss sa kanilang mga tauhan. Sa sandaling ito, ang mga taga-nayon ay naghahandog ng salusalo. Ito ang nagpasaya sa grupo ni Luffy, dahil masarap ang pagkain. Samantala, pumasok na si Nami sa nayon. Bigla niyang nakita si Yoko. Hindi maintindihan ni Yoko kung bakit gusto ng lahat na maging isang pirata, na nagpapaalala kay Nami ng kanyang nakaraan. Dati, galit din siya sa mga pirata. Biglang inatake ang nayon kaya natakot ang lahat. Hiniling ni Corto na ibigay sa kanya ang higanteng salagubang, kung hindi ay sisirain niya ang nayon. Nagdulot ito ng pag-aalala sa lahat. Napagtanto ni Yoko na hinahabol nila si boss. Inatake pa nila ang chef, kaya sumugod si Sanji para tulungan siya. Ayaw ng punong nayon na may masaktan, kaya sinubukan niyang makipag-ayos sa mga pirata. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang kunin ang lahat ng pera at pagkain, ngunit hindi nila maaring kunin si boss. Sa hindi inaasahan, gustong kunin ng mga pirata ang lahat. Bigla, tapos na kumain si Luffy, kaya napagdesisyonan niyang protektahan ang village at si boss, na ikinagalit ni Corto at inatake niya si Luffy. Ngunit walang epekto ang kanyang mga bala kay Luffy, kaya sinipa ni Luffy si Corto. Sinimulan na rin ni Zoro at Sanji ang pag-atake sa mga pirata. Biglang gumamit ng matitinik na lambat si Largo para mahuli si Luffy, na-trap siya kaya hindi siya makatakas. Samantala, hinihintay pa rin ng grupo ni Chopper ang pagbabalik ni Luffy. Bigla silang nakarinig ng pagsabog mula sa loob ng village. Napagtanto ni Frankie na may problema ang grupo ni Luffy, kaya nagpa siya silang tumulong sa kanila. Sa panig ni Zoro at Sanji, natalo na nila ang mga nasasakupan ni Largo, at napagtanto nilang magkapatid sina Largo at Corto. Habang sinusubukang makatakas ni Luffy mula sa lambat, ngunit habang nagpupumiglas siya, mas humihigpit ang lambat. Sa sandaling iyon, pinagalitan ni Largo si Corto dahil sa pagiging mabagal, at sinabing kailangan nilang mabilis na mahanap ang higanteng salagubang.
Nakita ni Yoko na hindi maganda ang sitwasyon, at nag-alala siya kay boss, dahil naglalabas pa rin ng shell si boss. Samantala, nais ni Largo na nakawin ang lahat mula sa Nayon, ngunit natanto na kailangan niyang harapin muna sina Sanji at Zoro. Pagkatapos ay ipinahayag niya na kumain siya ng net-net fruit, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga lambat mula sa kanyang katawan. Agad siyang inatake ni Zoro, ngunit hinarang ni Korto ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay ginamit ni Largo ang kanyang lambat upang mahuli si Zoro. Napagtanto ni Zoro na ang lambat ni Largo ay napakalagkit, at nahuli niya si Zoro, ngunit naputol ni Zoro ang lambat at nakatakas. Sa hindi inaasahan, ipinagpatuloy ni Largo ang kanyang malagkit na lambat para muling mahuli si Zoro. Nakita ni Sanji na nahuli si Zoro, kaya naman, sumugod siya para tumulong. Biglang uminom ng mainit na tubig si Largo, at iniluwan niya ang isang mainit na lambat ng tubig para hulihin si Sanji, ngunit hinarangan ito ni Sanji. Pagkatapos ay gumawa si Largo ng kulungan na bakal upang siya ay mabitag. Sa hindi inaasahan, maaaring lumiit ang bakal na kulungan, at nakuha niya rin si Sanji, na ikinagulat ni Usopp at Nami. Lumalabas na si Largo ay maaaring lumikha ng mga lambat batay sa mga katangian ng anumang kanyang nalunok. Ngayon, binabantaan ni Korto ang lahat na ibigay sa kanya si boss, kung hindi ay sisirain niya ang Nayon. Ngunit mabilis na pumasok si Yoko para pigilan siya. Hinamon niya si Korto na makipaglaban. Habang sumusugod si Yoko para sa pag-atake, biglang lumitaw si boss, na ikinagulat ng lahat. Natakot ang mga pirata dahil napakalaki ng salagubang. Sinimulan ni boss ang pag-atake sa mga pirata, na ikinatuwa ni Luffy. Ngunit bumuga ng apoy si Largo kay boss, at patuloy ang pagbaril nila kay boss, na ikinabahala ni Yoko at ng iba pa. Sa huli, natalo si boss at nahulog. Napagtanto ng lahat na kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, mawawasak ang Nayon. Kaya kinumbinsi nila ang punong Nayon na ibigay si boss sa mga pirata. Samantala, nag-aalala si Yoko kay boss at sa lahat ng tao sa Nayon, hindi niya alam ang gagawin. Biglang nagpasya si boss na lumapit patungo sa mga pirata, kaya sinubukan ni Yoko na pigilan si boss. Napagtanto ng punong Nayon na gustong isakripisyo ni boss ang kanyang sarili para iligtas ang lahat. Mula nang dumating si boss sa Nayon, tuwang-tuwa ang lahat. Samantala, inaalala ni Yoko ang mga alaala nila ni boss, kaya ayaw niyang umalis si boss. Pagkatapos, lumikha si Largo ng isang higanteng hawla, at sinabi niya kay boss na pumasok sa loob. Ngunit agad na pinunit ni Luffy ang lambat at sinuntok si boss na ikinagulat ng lahat. Hindi niya hahayaang umalis si boss bago siya labanan. Nagulat ang lahat, dahil ginawa ito ni Luffy para lang labanan si boss. Nagsimulang umiyak si Yoko at sinabing, gusto kong makasama si boss habang buhay. Biglang nagpasya ang lahat na lumaban para protektahan si boss, dahil itinuturing nilang miyembro ng Nayon si boss. Nagalit ito sa mga pirata, ngunit nakita ni Yoko si boss na kumikinang, at napagtanto ng lahat na nag-evolve si boss. Nagulat ito kay Luffy, biglang lumipad si boss papunta kay Luffy at bumuga ng apoy sa kanya. Tinulungan siya nitong makatakas mula sa lambat ni Largo, ngunit napagod si boss at nahulog. Nang maisip ni na Largo at Korto na nahuli na nila si boss, tumayo si Luffy at sinabing, panahon na para simulan ang laban. Ngunit mababa pa rin ang tingin ni Korto sa kanila. Sinabihan ni Luffy si Zoro na putulin ang lambat para kay boss, kaya agad tumakbo si Zoro para putulin ang lambat at palayain si boss. Samantala, ginamit ni Luffy ang Gear 2, hinawakan niya ang mga binti ni Sanji, at sinipa ni Sanji si Luffy upang salakayin si Largo, na pinalipad siya sa malayo. Hindi alam ni Korto kung sino si Luffy, pero naniniwala pa rin siyang mananalo ang kapatid niya. Sa pagkakataong iyon, mag-isang hinarap ni Luffy si Largo. Kinilala siya ni Largo bilang Luffy the Straw Hat, ang may 300 milyong berry bounty. Kaya gumamit siya ng apoy para salakayin si Luffy, ngunit nailagan ito ni Luffy, pagkatapos si Luffy ay agad na nag-counter-attack. Samantala, pinipigilan ni Zoro at Sanji si Korto, kaya maakainin na Nami at Usopp ang lahat sa kaligtasan, ngunit ayaw makinig ni Yoko sa mga pirata. Nangako si Nami na tutulungan siya ni Luffy na iligtas si boss, kaya pumayag si Yoko na makinig kay Nami. Sa sandaling iyon, kinukot siya ni Korto sina Sanji at Zoro dahil dalawa lang sila. Biglang bumalik ang mga taga-Nayon at binato nila ang mga pirata para tulungan sina Zoro at Sanji. Gumawa si Nami ng kidlat para salakayin sila, na ikinainis ni Korto dahil naglakas loob ang mga taga-Nayon na labanan sila.
Napagtanto ni Yoko na si Zoro at Sanji ay napakalakas. Biglang lumipad si Korto at binaril ang lahat. Nang akmang sasalakayin niya si Yoko, agad siyang pinrotektahan ni Boss. Kaya sinugod ni Boss si Korto at natalo siya. Samantala, nakaharap pa rin si Luffy kay Largo. Patuloy siyang inatake ni Luffy, ngunit ginawang lambat ni Largo ang kanyang katawan upang maiwasan ang mga suntok. Kahit anong atake ni Luffy, hindi niya ito matamaan. Pagkatapos ay ginawang lambat ni Largo ang kanyang katawan upang mahuli si Luffy, na naging imposible para kay Luffy na makatakas. Habang inaakala ni Largo na aangkinin niya ang 300 milyong berry bounty, biglang ginamit ni Luffy ang Gear 3, pinalaki ang kanyang katawan na naging sanhi ng pagkapunit ng lambat ni Largo. Agad siyang sinuntok ni Luffy, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa sarili niyang barko, na naging sanhi ng paglubog niya sa dagat. Biglang lumiit si Luffy at nahulog. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Brook sa oras at nagpunta upang iligtas siya. Ngunit lumipad si Boss at binuhat silang dalawa. Nagalit pa pala si Boss dahil sinuntok siya ni Luffy. Nagpatuloy sila sa pag-aaway hanggang hapon. Samantala, nami-miss ni Yoko ang kanyang ama. Lumapit si Nami para i-comfort siya. Mahilig din pala sa pagtatanim ng mga dalandan ang ama ni Yoko, at pinatay siya ng mga pirata. Sinabi ni Nami kay Yoko na dati ay ayaw din niya sa mga pirata, tulad ni Yoko, dahil ang kinakapatid na ina ni Nami ay pinatay ng mga pirata. Pero tinulungan ni Luffy si Nami na talunin si Arlong at sinabing, "Nami, crewmate kita." Kaya nagpa siyang maging pirata dahil kay Luffy. Natawa ito kay Yoko, dahil akala niya ay napakatanga ni Luffy para maging isang pirata. Sa sandaling iyon, parehong pagod sina Luffy at Boss, ngunit walang gustong sumuko. Biglang ibinalita ni Nami na oras na para umalis sila, kaya umalis na ang grupo ni Luffy, at lahat ay nagpaalam sa kanila. Sinugod sila ni Yoko upang pasalamatan si Luffy sa kanyang tulong, at nangako si Luffy na magkakaroon ng rematch kay Boss. Sa sandaling ito, narinig ni Shiki na si Largo ay natalo. Ito pala ay nagplano siyang lumikha ng maraming halimaw na tulad ni Boss, at tutulungan nila si Shiki na masakop ang mundo, na labis siyang ikinatuwa. Sa oras na ito, ang Marine Headquarters ay magulo. Napagtanto ni Garp na nakabalik na ang taong iyon, at pinalutang niya ang maraming barkong pandigma ng Marine sa kalangitan, na naging dahilan upang mag-alala sina Garp at Sengoku, dahil siya ay isang tao mula sa parehong panahon ng Pirate King na si Roger. Ngunit siya ay natalo ni Roger at nahuli ng mga marino. Pagkatapos nito, nakatakas siya mula sa Impel Down. Siya si Shiki the Golden Lion. Kaya pinabagsak ni Shiki ang mga barkong pandigma ng Marine, dahilan para matakot ang mga Marines. Napagtanto ni Garp na ito ang babala ni Shiki, dahil siya ay isang maalamat na pirata na gustong bumalik at maghiganti sa mundong ito. Sa oras na ito, nawala si Luffy sa isang kakaibang isla, at ang islang ito ay lumulutang sa kalangitan. Pero desidido si Luffy na hanapin ang mga kasamahan niya, kaya tumalon siya pababa. Bigla siyang hinabol ng buwaya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Luffy na tumalon at makatakas mula rito. Ngunit ang buwaya ay nahuli ng isang pugita, at ang pugita ay natalo ang buwaya. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ito sa paghabol kay Luffy na ikinagulat niya. Biglang lumitaw ang isang praying mantis. Agad na inatake ng praying mantis ang pugita. Sa hindi inaasahan, nanalo ang praying mantis, ngunit agad itong natalo ng oso. Habang hindi naiintindihan ni Luffy ang nangyayari sa islang ito, bigla siyang pinuntirya ng oso, kaya nagpa siya si Luffy na labanan ito. Ngunit ang oso ay napakabilis, at itinulak nito si Luffy sa isang puno. Napagtanto ni Luffy na napakalakas ng oso na ito, kaya nagpa siya siyang gamitin ang Gear 3. Pagkatapos ay binato ni Luffy ng napakalakas na suntok ang oso. Sa wakas, natalo ito ni Luffy. Gayunpaman, lumiit ang katawan ni Luffy, dahil sa tuwing gumagamit si Luffy ng Gear 3, lumiliit ang katawan niya ng ilang minuto. Biglang nakita ni Luffy ang pugita na mukhang napakasarap. Sa oras na ito, kasama ni Brook sina Franky at Robin. Bigla siyang nakakita ng isang kolonya ng mga langgam, ngunit hindi siya inatake ng mga langgam, at lumitaw ang isang higanteng isda, na naging sanhi ng kanilang pag-aalala. Inakala ni Franky na sasalakayin sila. Sa hindi inaasahan, kinain ng mga langgam ang isda, naiwan lamang ang kalansay. Napagtanto ni Franky na hindi sinalakay ng mga langgam si Brook dahil siya ay isang kalansay. Nagalit ito kay Brook, kaya inatake ni Brook ang mga langgam at natalo niya sila. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Robin na kakaiba ang isla,
dahil ang mga hayop sa islang ito ay umunlad sa hindi pangkaraniwang paraan. Sila ay kahit na napakalakas at matalino. Nasa isang isla pala sila na lumulutang sa langit. Sa panig ng villa ni Shaky, komportableng lumalangoy si Nami sa isang malaking pool. Biglang sumulpot si Shaky at ang dalawang subordinate niya na sumasayaw sa harap ni Nami. Pero hindi sila pinansin ni Nami. Tinanong ni Shaky si Nami, nakapagdesisyon ka na ba? Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nami na palayain siya. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga comedic act sa harap ni Nami, na hindi komportable kay Nami, hindi niya alam kung paano makakaalis doon. Isang linggo na pala ang nakalipas, nakatanggap sila ng balita. Ang East Blue, ang kanilang tinubuang bayan, ay nasa panganib, at maraming nayon ang nawala sa loob lamang ng isang gabi, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Nang magplano si Luffy na bumalik upang protektahan ang kanyang tinubuang bayan, biglang lumitaw ang isang higanteng barko sa itaas nila, na ikinagulat ng lahat. Dahil ang barko, na kasing laki ng isang isla, ay lumilipad. Kinilala ito ni Usopp bilang isang barkong pirata. Biglang naramdaman ni Nami na may paparating na bagyo, kaya ipinaalam ni Luffy ang higanteng barko. Ito pala ay barko ni Shaky. Napagtanto niya ang gustong sabihin sa kanya ni Luffy kaya pinadalhan niya si Luffy ng seashell. Inihagis ito ni Luffy kay Nami. Nakilala ito ni Usopp bilang Tondile mula sa Skypiea, kaya napagtanto din ni Sanji na hindi sila ordinaryong pirata. Samantala, nagulat din si Shaky, dahil marunong gumamit ng Tondile ang grupo ni Luffy. Kaya't ipinaalam sa kanya ni Nami na may paparating na bagyo, ngunit ang navigator ni Shaky ay walang nakitang anumang senyales ng isang bagyo. Bigla, talagang may dumating na bagyo, na ikinagulat nila. Kaya inutusan agad ni Shaky ang kanyang barko na bumalik. Isinara pa niya ang mga pinto ng deck, dahilan para matangay ang kanyang mga tauhan sa labas. Kaya naman, ang mga barko ni na Luffy at Shaky ay nakatakas sa bagyo. Biglang binaril ni Shaky ang kanyang navigator, dahil masyadong inutil ang kanyang navigator. Ngunit napagtanto ni Shaky na si Nami ay isang napakahusay na navigator, kaya't nagpa siya si Shaky na bumaba at makipagkita sa grupo ni Luffy, na ikinagulat ni na Luffy at Usopp, dahil maaari siyang lumipad. Nagpakilala siya bilang Shaky the Golden Lion, at nagpasalamat siya kay Nami. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Shaky, paano lumipad ang iyong barko? Ipinaliwanag ni Shaky na kinain niya ang float fruit, na nagpapahintulot sa kanya na mapawalang bisa ang gravity ng lahat ng kanyang hinawakan. Kaya hinawakan niya ang dumbbell ni Zoro, at pinalutang ito, dahilan para matuwa si Luffy. Kaya't hiniling sa kanya ni Luffy na tulungan siyang lumipad, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi epektibo sa mga buhay na nilalang, dahilan para madismaya si Luffy. Kaya inimbitahan ni Shaky ang grupo ni Luffy sa kanyang barko para tumambay, para magpasalamat sa pagtulong sa kanya. Ngunit tumanggi si Luffy, dahil kailangan niyang bumalik sa East Blue, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Luffy na hindi siya mapakali habang nasa panganib ang kanyang tinubuang bayan. Kaya't nagpa siya silang bumalik, na ikinatuwa ni Shaky, at sinabi niyang tutulungan niyang ibalik ang grupo ni Luffy sa East Blue gamit ang kanyang kapangyarihan, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Pagkatapos noon, pinalutang ni Shaky ang Sunny Ship, at bumalik sila sa East Blue kasama si Shaky, na labis na ikinatuwa ni Luffy dahil napakataas ng paglipad ng kanilang barko. Biglang nakita ni Chopper ang mga isla na lumulutang sa langit, na ikinagulat nila dahil napakaganda ng lugar. Sinabi ni Shaky na ang lahat ng lumulutang dito ay kanyang kapangyarihan. Bigla niya silang tinanggap sa Mervale, na kilala rin bilang Hidden Land in the Clouds. Kaya't hinuli niya si Nami, na ikinagulat ng lahat. Bago sila makapag-react, na-deactivate ni Shaky ang kanyang kapangyarihan, dahilan para mahulog ang Sunny Ship at ang grupo ni Luffy. Kukunin na sana ni Luffy si Nami. Biglang minaniobra ni Shaky ang barko para itapon sila, dahilan para magkahiwa-hiwalay ang grupo ni Luffy. Sa oras na ito, ipinakita ni Dr. Indigo kay Shaky ang kanyang bagong eksperimento sa ebolusyon. Isa pala itong ibon. Bigla nitong ginulat si Shaky, nagalit at itinapon ang ibon. Kaya tumakbo si Nami para protektahan ito. Hindi naintindihan ni Nami kung ano ang mga eksperimento sa ebolusyon. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Shaky. Ang isla na ito ay puno ng mga evolved na nilalang, lahat ay salamat sa isang uri ng halaman na tinatawag na IQ. Ito ay tumutulong sa mga hayop na bumuo ng kanilang mga utak at ma-evolve. Kaya ginamit ni Dr. Indigo ang mga bulaklak ng IQ upang lumikha ng gamot na tinatawag na SIQ. Matapos iturok ang gamot na ito sa mga hayop,
pinasisigla nito ang kanilang mga instinct sa pakikipaglaban. Hindi alam ni Nami ang kanyang layunin. Sinabi ni Shiki, kung magiging kakampi kita, sasabihin ko sa iyo ang aking layunin. Ngunit tumanggi si Nami, kaya binantaan ni Shiki si Nami, gagawin daw niyang magmakaawa si Nami para sa mga crewmates niya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Nami na ang grupo ni Luffy ay nakikipaglaban sa mga halimaw, kaya hindi sila makakarating dito kaagad. Sa panig ni Sanji, may nakasalubong siyang higanteng salagubang, ngunit agad niya itong natalo. Patuloy na sumisigaw si Sanji para hanapin si Nami, naakit ang mga halimaw sa kanyang kinalalagyan, dahilan para matakot si Usopp. Bigla silang nakakita ng isang malaking tigre. Nang kakainin na nito si Usopp, sumugod si Sanji at sinipa ito sa ulo at natalo niya ang tigre. Ngunit isa pang grupo ng mga halimaw ang lumitaw. Sumugod sila na para bang mga bala kay Sanji, dahilan para mahulog sila ni Usopp sa isang bangin. Sa kabutihang palad, sina Sanji at Usopp ay nahulog sa tubig lawa ng isang nayon. Sa oras na ito, isang batang babae ang naghahanap ng mga bulaklak ng IQ, ngunit nakita niya ang mga halimaw na nag-aaway, na naging sanhi ng kanyang takot at pagkahilo. Nang kakainin na ng halimaw ang dalaga ay agad itong natalo ni Zoro. Dumating din si Chopper sakay ng mammoth. Sa oras na ito, nagising ang babae. Napagtanto niyang niligtas siya ng mga ito, kaya itinuro niya ang mga ito sa direksyon upang makalabas sa lugar na may nyebe, na ikinagulat ni Chopper, dahil palaging inililigaw sila ni Zoro. Kaya nagpakilala ang dalaga bilang Xiao, at aakayin niya sila sa kanyang nayon. Sa oras na ito, nagising din sina Sanji at Usopp. May nakita silang nayon sa harapan nila. Napansin ni Sanji ang isang maliit na pakpak sa kanilang mga braso. Ang babae pala ang nagligtas sa kanila. Tinanong ni Sanji ang tungkol sa pakpak sa kanyang braso, ngunit hindi rin niya alam kung bakit mayroon silang pakpak. Sa oras na ito, sinabi niya kay Sanji na, ang lalaki at babae sa nayon ay dinala ni Shiki sa palasyo. Kung maglakas loob silang labanan siya, magiging impyerno ang kanilang buhay. Bigla niyang pinadapa sina Sanji at Usopp. Napagmamasdan pala ng monitoring snail ni Shiki ang lahat, para pigilan ang sinuman na magkaroon ng balak na kalabanin siya. Sa oras na ito, lumapit sina Zoro at Chopper sa nayon. Biglang natakot ang mammoth, dahilan para mahulog sila. Hindi maintindihan ni Zoro kung bakit ito tumakbo palayo. Nakaamoy din pala ng hindi kaaya-aya si Chopper. Sinabi ni Xiao na ito ay Daft Green. Ang lugar sa paligid ng kanilang nayon ay tinaniman ng halaman na ito upang pigilan ang mga mababangis na hayop, na naging sanhi ng labis na hindi komportableng pakiramdam ni Chopper. Kaya natagpuan nila ang halaman na Daft Green. Sinabihan sila ni Xiao na huwag ito masyadong amuyin dahil ito ay nakakalason. Sa oras na ito, iniuwi nila si Xiao. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang ina, dahil hindi siya pinayagang umalis sa lugar ng Daft Green. Nais pala ni Xiao na humanap ng gamot para iligtas siya, dahil ang lola ni Xiao ay may matinding sakit. Sa oras na ito, nagpasalamat ang ina ni Xiao kay Zoro at Chopper, habang tinanong ni Chopper kung anong sakit ang mayroon ang lola ni Xiao. Daft pala ang tawag sa sakit niya, na naging dahilan ng unti-unting pagberde ng mga parte ng katawan niya, at ito rin ang lason ng halamang Daft Green. Ngunit ang mga bulaklak ng IQ lamang ang makakapagpagaling sa sakit na ito. Gayunpaman, ang lahat ng mga bulaklak ng IQ ay nakolekta ni Shiki, na ikinagulat ni Chopper, dahil ito ay sanhi mismo ni Shiki. Lumalabas na 20 taon na ang nakalilipas, ang mga tao at hayop dito ay namumuhay ng mapayapa ng magkasama, ngunit binago ni Shiki ang lahat. Sa mga oras na ito, hindi pa kayang gamutin ni Chopper ang sakit, dahil hindi pa niya napag-aaralan ang ganitong uri ng sakit. Kaya nagpa siya si Zoro na magpahinga. Sa kabilang banda, pagod na pagod sina Sanji at Usopp, kaya umupo na rin sila para magpahinga. Biglang nakasalubong nila sina Zoro at Chopper. Sa oras na ito, naghahanap pa rin si Nami ng paraan para makatakas, at may natuklasan siyang drain pipe sa ilalim ng pool. Samantala, tinipon ni Shiki ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, upang simulan ang kanyang plano. Biglang dumating si Dr. Indigo para iulat na nakatakas si Nami. Nakatakas pala si Nami at ang ibon sa drain pipe, kaya agad na iniutos ni Shiki na hanapin siya. Sa oras na ito, nakatakas si Nami, ngunit patuloy silang nahulog sa isa pang lawa ng tubig. Sa hindi inaasahan, maraming higanteng halimaw sa ilalim. Nang kakainin na nila si Nami, ginulat niya sila, kaya naman ligtas ang ibon, ngunit nakuryente din si Nami dahil nasa tubig siya, kaya binuhat ng ibon si Nami.
Nag-alala ang ibon, dahil hindi nito alam ang gagawin, kaya patuloy nitong hinahagod ang ulo ni Nami, ngunit binatukan ni Nami ang ibon. Sa oras na ito, pinasalamatan ni Nami ang ibon sa pagligtas sa kanya, na nagpasaya sa ibon. Samantala, hindi alam ni Nami kung nasaan siya. Biglang nakita ni Nami yung Sunny Ship, kaya tumakbo si Nami papunta sa barko. Bigla namang nakita ni Nami si Luffy, pero hinahabol siya ng grupo ng mga halimaw, dahilan para matakot si Nami kaya tumakbo siya palayo. Habang hinahabol ni Luffy si Nami, sa hindi inaasahan, nagpakawala ng kuryente ang ibon at natalo ang mga halimaw, dahilan para matuwa si Luffy. Sa oras na ito, nagpalit si Nami ng bagong damit, habang iniihaw ni Luffy ang mga halimaw para kainin, at pinangalanan ni Luffy ang ibon na Billy. Nagulat si Nami, dahil si Luffy ay isang rubber human, hindi siya naapektuhan ng kuryente ni Billy. Susunod, kailangan nilang hanapin ang iba. Sa oras na ito, nagdisenyo si Frankie ng motorbike na pinapagana ng isang hipon, na tinutulungan silang makakilos ng napakabilis. Bigla silang nakakita ng isang kastilyo. Agad na pinahinto ng hipon ang bisikleta, dahil ayaw nitong pumasok sa loob. Napansin ni Robin na natakot ang hipon. Sa oras na ito, kargang-karga ni Billy sina Luffy at Nami sa ere. Biglang naamoy ni Billy ang Daft Green, dahilan para lumayo si Billy sa takot. Nakita ni Nami ang isang kalapit na nayon na napapalibutan ng mga puno, at natanto niya na hindi gusto ni Billy ang amoy ng halamang ito. Kaya tinakpan nila ang ilong ni Billy, para madala sila nito sa nayon. Sa oras na ito, muling nakipagkita si Luffy kina Zoro at Sanji, na labis na ikinatuwa ni Sanji dahil ligtas pa rin si Nami. Ngunit sila ay na-detect ng monitoring snail ni Shiki, kaya nagpa siya si Shiki na pumunta sa nayon upang hulihin si Nami. Sa oras na ito, ang grupo ni Frankie ay nakapasok sa palasyo ni Shiki, at nakita nila ang mga pirata na kumakain at umiinom ng komportable. Biglang nagtanong si Brook sa isang staff, "Pwede ko bang makita ang underwear mo?" Kaya natamaan siya. Napansin ni Robin na may pakpak ang kamay niya. Ipinaliwanag niya na makakatulong ito sa kanila na maging tulad ng mga ibon. Biglang nakilala sila ng isang pirata bilang mga tauhan ng Straw Hat, kaya naisip niyang nandoon din sila para makipagkampi kay Shiki, at ipinakita niya sa kanila ang isang pahayagan, na ikinagulat nila. Sa oras na ito, napakasaya ni Xiao at ipinaalam sa kanyang ina, na ang kanyang ama at iba pa sa nayon ay pinalaya ni Shiki, dahil si Shiki ay aalis papuntang East Blue, na ikinagulat ni Nami. Napagtanto niya na ang nagbabalak umatake sa East Blue ay si Shiki, kaya pumunta si Nami para ipaalam kay Luffy. Sa oras na ito, nalaman din ng grupo ni Robin ang plano ni Shiki. Dadalhin niya ang lahat ng mga halimaw mula doon sa East Blue, upang tulungan siyang lupigin ang mundo. Biglang, natuklasan ni Robin ang karagdagang impormasyon, na ngayong gabi ay sisirain ni Shiki ang nag-iisang nayon sa isla. Sa oras na ito, natagpuan ni Shiki ang grupo ni Luffy. Gusto pa niyang pilitin si Nami na sumama sa kanya, na ikinagalit ni Sanji. Sinabi ni Luffy, "Hindi ko patatawarin ang sinumang makasakit sa aking mga kasamahan sa koponan, kaya lahat sila ay sumugod sa kanya ng sama-sama." Bagamat naiwasan niya ang pag-atake ni Luffy at Usopp, tinamaan siya ni Zoro at Chopper. Pagkatapos, tumalon din si Sanji para sipain siya, pero hinarang ni Shiki yung sipa niya. Noong nasa panganib si Sanji, sa kabutihang palad, inatake ni Luffy si Shiki sa oras upang iligtas siya. Sa oras na ito, nagpa siya si Shiki na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at inutusan niya ang lupa na mag-transform bilang mga ulo ng leon, na nakapalibot sa kanila. Kaya't sinira ni Luffy ang isa sa mga ulo ng leon, na nagpapahintulot sa kanila na makita si Shiki. Kaya sinipa ni Sanji si Zoro patungo kay Shiki, ngunit hinarang ni Shiki ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay sinipa si Zoro sa lupa. Biglang kinontrol ni Shiki ang buong lupa para sunggaban sila, dahilan para mag-alala si Nami, dahil lahat ay natalo ni Shiki. Habang nag-e-enjoy si Shiki, napagtanto ni Nami na ang target ni Shiki ay ang East Blue, kaya nakiusap siya kay Shiki na wag saktan ang kanyang mga kasamahan sa koponan at ang kanyang tinubuang bayan. Magaling na navigator lang pala ang kulang kay Shiki, kaya gusto niyang si Nami ang maging navigator niya. Habang iniisip ni Nami ang kanyang kapatid, nangako siyang susundin si Shiki kung hindi nito sasaktan ang kanyang tinubuang bayan. Ngunit pinigilan ni Usopp si Nami, dahil hindi siya mapapatawad ni Luffy kung isakripisyo niya ang sarili para sa kanila, na nagagalit kay Shiki. Naglagay pala siya ng malaking bato sa ulo nila, kaya nag-alala si Nami.
Kaya pumayag siya sa mga tuntunin ni Shiki, ngunit patuloy na sinubukan ni Yusop na pigilan si Nami. Kaya siya ay patuloy na inatake, upang pilitin siyang tumahimik. Sa puntong ito, si Nami, upang protektahan ang kanyang mga kasamahan sa koponan at tinubuang bayan, ay kailangang lumuhod at magmakaawa kay Shiki na maging kakampi niya, na lubos na ikinatuwa ni Shiki. Kaya binigyan niya si Nami ng tone dial, para magpaalam sa crew ni Luffy. Samantala, labis na nag-aalala ang mga taga-Nayon at si Billy. Pagkatapos magpaalam ni Nami, inutusan ni Shiki ang kanyang mga nasasakupan na bunutin ang lahat ng halamang Daft Green sa paligid ng Nayon. Habang dinadala ni Shiki si Nami pabalik sa kanyang palasyo, nagsimulang tumakbo ang mga hayop patungo sa Nayon. Sa puntong ito, pinalitan ni Shiki si Nami ng bagong damit, at ipinakita sa kanya ang Nayon na sinisira ng mga hayop, na ikinagulat ni Nami, ngunit sinubukan ni Nami na kumilos ng walang pakialam at umalis. Dumating ang grupo ni Franky sa Nayon, gayunpaman, ang buong Nayon ay nawasak. Sa wakas, natagpuan nila ang grupo ni Luffy, kaya hinila nila palabas ang grupo ni Luffy. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat, sinadya ni Shiki na gamitin ang mga hayop para sirain ang East Blue, at isinakripisyo ni Nami ang sarili para iligtas sila. Biglang nakasalubong nila ang pamilya ni Xiao. Buti na lang at sumilong sila sa isang cellar kanina kaya ligtas sila. Nakita ni Luffy si Xiao na may hawak na tone dial. Napagtanto niyang ito ang tone dial na iniwan ni Nami para sa kanila. Pinatugtog ni Luffy ang recording. Sinabi ni Nami na nagpasya siyang sumali kay Shiki, dahil si Shiki ay isang maalamat na pirata, at hindi siya matatalo ni Luffy at ng kanyang mga tauhan. Nagalit ito kay Luffy, sa tingin niya ay minamaliit siya ni Nami, kaya umalis si Luffy. Ngunit gusto ni Sanji na makinig muli sa recording. Samantala, si Luffy na galit pa ay sumuntok sa malaking bato. Napagtanto ni Shiki na hindi sumuko si Nami, dahil sinusubukan niyang sirain ang mga halaman ng Daft Green sa paligid ng kanyang palasyo, ngunit si Nami ay natuklasan ni Shiki. Sa puntong ito, nalason din si Nami. Alam ni Nami na hindi tutuparin ni Shiki ang kanyang pangako, at sisirain din niya ang kanyang tinubuang bayan. Kaya desidido si Nami na pigilan siya, na ikinagalit ni Shiki. Pinilit ni Shiki si Nami sa isang halaman na Daft Green, na nagpapataas ng kanyang pagkalason, at pinalibutan niya ito ng mga metal bar para ikulong siya. Samantala, pumasok si Shiki sa isang conference room, upang maghanda para sa kanyang planong sakupin ang East Blue. Sinimulan ng grupo ni Luffy ang kanilang aksyon. Biglang napansin ng mga nasasakupan ni Shiki na ang Sunny ay lumilipad patungo sa kanila, na ikinagulat nila. Habang sinimulan ni Shiki ang pulong, at binuo ang Golden Lion Pirate Alliance, ang kanyang mga subordinate ay labis na nasa sabik. Biglang nakatanggap ng report si Shiki. Papalapit na ang 8 tao, at natalo na nila ang lahat ng nasasakupan sa labas. Dumating ang grupo ni Luffy, at sinira nila ang mga pintuan ng conference room. Nakita ni Shiki si Luffy at labis na nadismaya. Tinanong ni Luffy si Shiki, plano mong salakayin ang East Blue, di ba? Sa kabila ng pagbabago ng grupo ni Luffy sa mga kahangahangang damit, minamaliit pa rin siya ni Shiki. Biglang lumitaw ang daan-daang mga subordinate ni Shiki, at pinalibutan ang grupo ni Luffy. Habang sinasaway ni Shiki si Nami dahil sa pagiging tanga, sa pagsasakripisyo ng sarili para protektahan ang sariling bayan, pero pinagalitan siya ni Luffy sa pagiging totoong tanga, tinulungan kasi ni Nami na linisin ang daan para makarating sila dito. Kaya sinimulan silang barilin ng grupo ni Luffy, na ikinagalit ni Shiki dahil sinisira nila ang kanyang pulong. Sa puntong ito, naubusan na sila ng bala, kaya nagpasya si Luffy na seryosong labanan si Shiki. Lumapit ang mga nasasakupan ni Shiki para pigilan si Luffy, ngunit pinatulog sila ni Brook. Nakita ni Luffy na sinusubukang umalis ni Shiki, kaya sinuntok niya ito sa mukha, pero nakaalis na si Shiki. Si Luffy ay pinatigil ni Dr. Indigo, gayunpaman, hindi hinayaan ni Zoro na may humarang sa kanyang kapitan, at patuloy na hinabol ni Luffy si Shiki. Sa sandaling ito, natagpuan na ni Billy si Nami, kaya hiniling ni Nami kay Billy na tulungan siya sa isang bagay. Samantala, natalo na nina Usopp at Chopper ang marami sa mga nasasakupan ni Shiki, ngunit hindi pa rin nila nahahanap si Nami. Biglang may nakitang liwanag si Usopp sa di kalayuan, at nakita niya si Nami. Si Billy pala ay gumagawa ng kuryente, para maghanda na sumabog at sirain ang lahat ng mga puno ng Daft Green ni Shiki. Sa sandaling ito, naalala ni Nami ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bago umalis si Nami, binigyan siya ng kanyang kapatid na bracelet,
para hilingin ang swerte ni Nami. Nang tumakbo sina Usopp at Chopper sa kinaroroonan ni Nami, biglang sumabog ang mga pampasabog. Buti na lang at naiwasan nila ito. Sa wakas, nahanap na nila si Nami. Napansin ni Chopper na nalason ng husto si Nami. Bigla nilang nakita ang mga halimaw na papalapit sa kanila, dahilan para matarante sina Chopper at Usopp, kaya binuhat nila si Nami at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, nakapasok na ang mga hayop sa palasyo ni Shiki, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga nasasakupan ni Shiki, at inatake din nila si Franky. Nang mahuli siya ng halimaw, natalo ito ni Franky. Isa-isa ring natalo ni Brooke at Robin ang mga higanteng insekto. Ngunit si Robin ay natabunan ng pulbos ng paru-paro, at siya ay pinuntirya ni Scarlet. Sa sandaling ito, dinala ni Chopper at Usopp si Nami sa kaligtasan. Napakasama ng kalagayan ni Nami, kaya labis na nag-aalala si Billy. Sinabi ni Chopper na ang IQ Flowers lang ang makakapagpagaling kay Nami. Bigla silang inatake. Si Shiki pala ang umatake. Nagalit siya dahil gusto ni Nami na sirain ang kanyang plano, kaya gumawa siya ng maraming Snow Lion Head, na ikinatakot ni Usopp at Chopper. Nang salakayin niya ang mga ito, mabuti na lang at lumitaw si Luffy at winasak ang mga ulo ng leon, na nakakainis kay Shiki. Habang si Luffy ay galit na galit, sinabi ni Luffy kay Nami, tatalunin ko siya, at pagkatapos ay babalik tayo. Kaya kinuha ni Usopp at Chopper si Nami. Pagkatapos ay inactivate ni Luffy ang Gear 2, at sinugod niya si Shiki ng napakabilis, dahilan upang mapaatras si Shiki. Agad na lumipad si Billy para tulungan si Luffy. Sa sandaling ito, natagpuan ni Chopper at Usopp ang silid kung saan pinapatubo ang IQ Flowers. Habang sinusubukan nilang hanapin ang antidote para kay Nami, bigla nilang nakasalubong si Dr. Indigo. Hawak niya pala ang antidote, ngunit hindi niya ito madaling ibigay sa kanila. Sa sandaling ito, dumating din si Zoro. Nagpasya siyang talunin siya para makuha ang panlunas, na ikinagalit ni Dr. Indigo, kaya nagsimula silang maglaban. Biglang lumikha si Dr. Indigo ng mga chemical orbs, at patuloy na itinapon ang mga ito kay Zoro, ngunit hinarang lahat ito ni Zoro. Nagpatuloy siya sa paggawa ng isang malaking chemical orb at ibinato ito kay Zoro. Noong inakala niyang natalo na niya si Zoro, ngunit hindi pa rin nasaktan si Zoro, at ginamit niya ang Nine Sword Style Technique. Kaya naman natalo agad ni Zoro si Dr. Indigo sa isang atake. Sa wakas, nakuha nila ang antidote. Sa panig ni Sanji at Brook, natalo na nila ang mga hayop. Sa hindi inaasahan, nahuli ni Scarlet si Robin. Nakita siya ni Sanji na hahalikan niya si Robin, na ikinagalit ni Sanji. Agad siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya kay Robin, na ikinagulat ni Scarlet. Nang salakayin ni Scarlet si Sanji, tumalon siya at gumamit ng tuloy-tuloy na nagninangas na sipa para talunin siya. Kaya natalo ni Sanji si Scarlet, pero nahuhulog si Robin. Sa hindi inaasahan, nasalo siya ni Brook bago si Sanji, na ikinagalit ni Sanji. Sa sandaling ito, nagising din si Nami. Napagtanto niya na ang lahat ay dumating upang iligtas siya, na naging sanhi ng pag-iyak ni Nami. Biglang naramdaman ni Nami ang isang malaking bagyo na paparating. Habang si Luffy ay mahigpit na nakikipaglaban kay Shiki, ngunit gusto ni Shiki na tapusin ang labanan ng mabilis, kaya hinati niya ang isang lawa sa kalahati, at ginamit ang tubig upang mahuli si Luffy. Nakita ni Shiki si Luffy na natalo, na ikinatuwa niya ng husto. Biglang nakatanggap si Shiki ng balita tungkol sa paparating na bagyo. Nakuha pala ni Usopp at Chopper ang control room, para ipaalam sa kanila kay Shiki na dumiretso sa bagyo. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Shiki ang pag-atake kay Luffy, na naging sanhi ng pagkahulog nila ni Billy. Biglang nabigla si Shiki, dahil pumapasok na sa bagyo ang kanyang isla, dahilan para mataranta at tumakas ang mga hayop at ang mga nasasakupan ni Shiki, habang naghahanda sina Robin at Chopper na sirain ang laboratorio ni Shiki. Sa sandaling ito, pagod na pagod si Luffy, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sinabi ni Luffy kay Billy, matatalo ko siya, kaya patuloy niyang hiniling kay Billy na buhatin siya, na ikinagulat ni Shiki. Bigla, si Nami ay nakasabit sa tuktok ng palasyo. Ipinaalam niya kay Shiki na, nagtanim sila ng mga bomba sa buong palasyo nito, at gagawin nilang mabigo ang kanyang plano, na ikinagalit ni Shiki, dahil 20 taon ang kanyang paghahanda sa plano na ito. Biglang inatake ni Usopp si Shiki, ngunit naiwasan niya ito. Pagkatapos ay inatake ni Shiki si Nami, kaya sinabihan ni Luffy si Billy na tulungan si Nami. Nakita ni Shiki na patuloy silang humaharang sa kanya, na ikinagalit ni Shiki.
Biglang ginamit ni Luffy ang Gear 3, at itinaas niya ang kanyang higanteng binti sa langit. Akala ni Shiki ay tatamaan ng kidlat si Luffy, pero sabi ni Luffy, ang matatalo ay ikaw. Biglang tinamaan ng kidlat ang binti ni Luffy, na labis na ikinatuwa ni Shiki dahil akala niya ay nanalo siya. Ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy, determinado siyang protektahan ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang tinubuang bayan. Kaya tinawag niya ang pag-atake na ito na Giant Thorax, at si Luffy ay naghatid ng isang malakas na atake kay Shiki, kaya hindi makapaniwala si Shiki, dahil natalo na naman siya ng isang taga-East Blue, tulad ni Roger. Sa hindi inaasahan, winasak ng pag-atake ni Luffy ang buong isla ni Shiki. Sa kabutihang palad, nagawa ni Frankie na i-pilot ang Sunny sa tamang oras, dahilan para mag-alala ang lahat tungkol kay Luffy, hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Luffy. Biglang narinig nila ang boses ni Luffy. Sakto namang nailigtas siya ni Billy, na labis na ikinatuwa ng lahat. Gayunpaman, lumiit ang laki ni Luffy. Natagpuan nila ang anyo ni Luffy na ito na napaka-cute. Sa hindi inaasahan, nawala ang kapangyarihan ni Shiki, dahilan para bumagsak ang kanyang isla. Nag-aalala si Nami sa mga tao sa nayon. Bigla silang nakakita ng mga taong lumilipad, na ikinagulat nila. Sa wakas, si Shiki at ang kanyang mga subordinate ay nahuli ng mga marino, ngunit napagtanto ng mga marino, na ang Straw Hat Pirates ang tumalo kay Shiki. Kaya hinabol sila ng mga marino. Sa sandaling ito, natanggap din ni Sengoku ang ulat. Napagtanto niya na ang mga marino ay wala pang nagawa. Ligtas ang grupo ni Luffy, at gumaling na rin ang kalusugan ni Nami, na nagpasaya sa lahat. Biglang, galit na tinanong ni Luffy si Nami tungkol sa recording, dahil naisip niya na naniniwala si Nami na hindi niya matatalo si Shiki. Ngunit sinabi ng lahat na hindi narinig ni Luffy ang buong recording, kaya pinatugtog ito ni Luffy. Gayunpaman, nais lamang itong itapon ni Nami, dahil nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Lumalabas, ang huling sinabi ni Nami ay, naniniwala akong darating kayong lahat para iligtas ako. Sa sandaling ito, si Billy at ang mga hayop ay nakarating sa isang bagong isla, kung saan sila ay nanirahan ng mapayapa kasama ang mga taga-nayon ng Shao. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.